Alam mo yung feeling na alam mo naman na importante yung gagawin mo, pero maya-maya nasa TikTok ka na, nasa Facebook ka na, hindi ka tamad, may zombie mode lang yung utak mo. Ayan yung malalaman natin sa episode na ito. Ano ka ba yung meron sa brain natin? Bakit tayo nag-procrastinate? Hindi enough yung willpower or yung motivation. Kasi minsan nagre-rely tayong malala sa motivation na tsaka na lang kapag inspired na ako. Kasi ang brain natin, it actually avoids yung mga tasks na nagko-cause ng discomfort. Ayun yung first three kay Barbara Oakley, pero I feel like napakahalaga nung pang-apat. In this episode, we will talk about the 4 loops na nangyayari sa procrastination. Basically, para siyang ano yung science ng procrastination. Bakit nga ba tayo nagpo-procrastinate? Ba't natin pinagpapaliban pa yung mga bagay na yan? Noong third year ako, I took an online course on learning how to learn by Dr. Barbara Oakley, and it has been really helpful sa journey ko. Hindi man ako kilala ni Dr. Barbara Oakley, ay napakalaki na naging impact niya sa living ko, the things that I do and how I do things, actually, the systems. Ayan, so shout out sa'yo, Dr. Barbara Oakley. Yeah. Let us start by answering, ano nga ba yung procrastination? Ang procrastination, according to Dr. Barbara Oakley, is actually not laziness. It is a habit loop. Kasi yung brain natin, naka-design nga siya to protect it from discomfort. Kaya in my last episode, which is yung time management, ang isa sa mga pinaka-big truth bomb na sinabi ko doon is that do not trust your brain. Kasi ang brain natin, it actually avoids yung mga tasks na nagko-cause ng discomfort, anxiety, confusion, boredom, and even the fear of failure. Yun yung mga iniiwasan ng brain natin. So, ang key idea is that your brain is trying to make you feel good. So, titignan natin yung brain behind procrastination. When I took this online course, na short course lang naman sa Course Era ng time na yun, I was actually third year pa. So, hindi pa masyadong, as in, like, pinibuild ko pa lang din talaga yung habits ko, etc. blah, blah, blah. Yung habits ko, nagbabago siya based on my season. So, let us say, for example, nung third year ako, iba yung habits ko noon, iba yung ganap ko, kumpara noong nagma-masters na ako, kumpara noong nagtuturo na ako, kumpara noong nagre-review ako for the licensure exam. And up until now, iba na rin yung habits ko ngayong nag-work na ako and as a founder then ng mga projects. Ayun, iba-iba yung habits mo depending sa season mo. Pero I will try to also touch on being a student and being now as a professional. So, tingnan muna natin. Let's have a quick context of ano ka ba yung meron sa brain natin? Bakit tayo nagpo-procrastinate? So, we have the focus mode and the diffused mode. So, ito yung dalawang modes ng ating brain. Kapag sinabi nating focus mode, from the term itself, ito yung ginagamit na mode ng ating utak when it comes to problem solving, when it comes to studying, writing, those things. So, basically, kapag focus mode, mas nag-exert ng mas maraming effort yung utak natin at mas nakakapagod siya. On the other hand, we have the diffused mode. Ito yung sinasabi natin na relaxed thinking. It helps with creativity and insights. Ang isa sa mga example na binring up ni Dr. Barbara Oakley in that course, di ba hanggang ngayon tandang-tanda ko pa kasi ang laki talaga na naging impact nito sa life ko, is that yung mga artists back then, kapag kunwari, they're trying to paint, habang nakatulala sila, meron silang hawak na tasa or yung mga susi na marami. Tapos parang nakatunga nga lang sila sa may bintana, ganyan. Ano siya, diffuse mode of thinking. Then, magigising sila kapag nakahulog nila yung susi or yung baso na yon. Then pagkatapos nun, merong surge of like creativity or meron silang mai-imagine na pwede nilang i-paint for that specific time. So, ayun yung kumbagang example ng diffuse mode of thinking. Yung procrastination, since nalaman na natin, okay, may focus, merong diffuse.
Yung procrastination, it happens when the brain escapes the focus mode too early. Itong dalawang modes ng brain na to, ito rin yung reason kung bakit nauso yung term or yung tactic na Pomodoro technique, kung saan may 25 minutes na focus and 5 minutes na rest or diffuse mode of learning. So kapag kunwari, 25 minutes yung naka-allot for focus, tapos 5 minutes pa lang, umalis na sa focus mode yung brain mo, doon na nagsistart yung procrastination. So ano nga ba yung zombie mode? So the zombie mode is when the brain goes autopilot. Kung ano yung automatic na habits na nangyayari sa buhay mo, ayun yung ginagawa niya. Let's say for example, kapag umaga, the automatic things that are happening is perhaps scrolling through your feed. And hindi mo na namamalaya na 1 hour na pala yung nakalipas. So, autopilot. You act without conscious thinking. Sasabihin natin, sandali lang to, pero yung pala 1 hour na yung nakakalipas. And even rewatching shows without even noticing na nakailang episodes ka na instead of studying. Wait lang. Just a quick background. Starting 2026, sobrang na-addict ako sa mga podcasts to the point na every time that I start my day, laging may nagpa-play na podcast dyan about productivity, about establishing a business, about social media. Those are some of the things that talagang ini-establish ko. And I think I am somehow successful when it comes to establishing that habit na pinupunta ko na yung what do you call this, yung habit of listening to podcasts to my everyday life. So medyo hinahanap na talaga siya ng utak ko. So that's somehow setting the habit on the positive side. One of my favorite podcasters is Mel Robbins. Kasi ang ginagawa ni Mel Robbins, nag-i-invite siya ng different experts on psychology, on the brain function, etc., neuroscientists. Tapos nag-uusap na sila about different stuff. Productivity, mga hormones, etc., blah, blah, blah. And dun ko rin nakukuha yung mga knowledge that I have right now when it comes to these different things. So bakit nga ba nangyayari yung zombie mode? So in the brain, we have what we call basal ganglia. Ito yung structure sa brain natin na involved sa habit formation, automatic behaviors, movement control, routine decision making, and reward learning. So itong part ng brain na ito, it works closely with dopamine. If we remember, dun sa past natin na episode, itong dopamine, ito yung sinasabi natin na reward na neurotransmitter. So bakit mahalaga na alam natin na merong ganitong structure? Because it explains bakit yung mga habits natin automatic sila. Kasi kapag yung behavior, inuulit na natin siya so much, yung control ay nag-shift mula sa prefrontal cortex kung saan ito yung responsible sa thinking and yung mas ma-effort na part ng brain papunta sa basal ganglia. Kaya merong mga ilang times, let's say for example, pagkagising mo, bigla ka na lang mag-toothbrush. Parang automatic na siya, kaya mumog na agad. So yung brain part na nagiging responsible na doon is yung basal ganglia. This means habits are not about willpower. They are about neural wiring, kung ano yung na-develop na natin sa utak natin. So, once a behavior is encoded in the basal ganglia, doon na siya pupunta sa loops na i-discuss natin mamaya. Understanding these brain functions shifts the strategy from, minsan kasi sinasabi natin, I need more discipline. Pero, ang strategy na dapat natin is I need to redesign cues and rewards. Let us say for example, yung katulad ng sinabi ko kanina na hinahanap na ng sistema ko na every morning pagkabangon ko, I'll just play a podcast, tas naka-speaker yan, then I'll start brisk walking sa aking treadmill. So, hinahanap na siya every day ng katawan ko. So that is one way to develop a habit. But most of us, karaniwan, ang iba yung nasa habit system natin. And I am not saying na perfect ako na ayun na talaga, wow, ayun yung ano, hindi. Kasi meron din ako mga certain na habits din na somehow
sobrang lakas pa rin. Kunwari, nag-work ako. There are times pa rin na napapapunta ako sa Facebook or sa IG as someone who's worked then closely relates sa social media. So meron akong mga ganong tendency na kunwari sabi ko magpo-post lang ako, mamaya nagsuscroll na ako. So meron mga ganong klaseng habits pa rin. So I just want you to know na kapag tayo ay napupunta sa zombie mode, hindi yon ibig sabihin na mahina ka. Ang meaning lang nun is malakas yung habit system mo. Pero on the negative side lang siya. So what we need to do is to shift it to the positive side. So ano nga ba yung mga titignan natin? Dito na tayo pupunta sa 4 na parts ng procrastination habit loop. So ito yung core framework ni Dr. Barbara Oakley. There are some authors then like I think si Jay Shetty and James Clear. So meron lang silang 3 framework kasi well, first and foremost, the power of threes, which is, ayun yung first 3 kay Barbara Oakley, pero I feel like napakahalaga nung pang-4 in terms of procrastination. So, punta tayo sa number 1. The first part of the habit loop in procrastination is the cue. Ano nga ba yung meaning ng the cue? Ito yung trigger. Ito yung signal na nagsisimula ng procrastination. Ano nga ba yung mga examples? Opening a difficult module. Meron kang nakitang napakahaba na, for example, 33 pages na module, that could be a cue na, wag na nga to. Or seeing a long to-do list. Masyadong maraming laman ang iyong to-do list. Pwede rin na kapag pagod ka, stress ka, or bored ka, or even the time of the day. Katulad nga nung example ko sa aking past video, which is during lunchtime. Karaniwan, mababa ang energy ng mga tao dyan. So ang cue, ang sinasabi nito is, ayoko neto. Pwede rin siyang maging kung ano yung conditions or yung environment na meron ka. Let us say, for example, low lighting or malamig. Ang tendency mo is huwag kumilos. So, ayun yung ilan sa mga cue. Ito yung nagtitrigger ng procrastination loop. Ngayon, bakit mahalaga kapag naalam natin yung cue? Because if you want to act on your procrastination habit loop, ang pwede mong gawin is to act upon the cue. Kasi siya yung magsisimula eh. So let us say, for example, one of your procrastination loops ay pagkagising mo, nagsuscroll ka na agad sa social media. Why not prevent that by placing your phone kapag gabi sa medyo mas malayo? Yung feeling mo kailangan mong tumayo para kunin yung phone. Kasi pag nakatayo ka na, medyo tatama rin ka ng bumalik ulit sa di ba? So that's one of the ways para ma-counteract yung cue. The next one is the routine. What do you do instead? Ito yung habitual action that you perform to escape discomfort. So ang routine, ito na yung ginagawa mo. Let us say for example, ang cue mo, dun sa example natin kanina is, andito kasi yung phone ko. So accessible siya. Kukunin mo siya. Ang routine mo is pag nakuha mo na yung phone mo, magsuscroll ka na agad sa social media. So, ang parang nangyayari sa utak mo is that, okay, mamaya na yung gagawin ko, ito na lang muna. So, ayun yung routine. The next one is the reward. Why it feels good. Ito yung temporary relief from negative emotions. Na instead of you facing the day na gagawin na yung mga task mo, dito muna ako sa social media, magpo-phone na lang muna ako kasi negative emotion yon. So ito meron pa akong konting dopamine na nakukuha. Yung reward, most of the time, sabi ko nga, in our society, we are hungry for dopamine. Mas gusto natin yung short-term na mga pleasures, etc. Here's a truth bomb once again, na ang reward, dopamine hit, ang pleasure is not happiness. It is just an escape from discomfort. Importante na alam natin yung cue, ano yung ginagawa natin sa cue na yon at ano yung reward na nakukuha natin so that we can counteract yung nandoon sa habit loop na yon. In Dr. Barbara Oakley's framework, meron siyang pang fourth na part which is the belief or the justification.
It is the story that you tell yourself to feel okay. Example, I work better under pressure kasi so mamaya ko na siya gagawin kapag meron na yung adrenaline. Or hindi pa naman urgent. Ito yung belief natin. Or kapag mas inspired na lang ako. Those are some of the things that we say to ourselves to justify yung ating procrastination loop. Okay, andyan yung cue. Andito si routine. Ito yung gagawin ko. Magsuscroll muna ako dito. Ayoko munang pumunta dyan kasi discomfort yan. Dito muna ako kasi mas nare-rewardan ako ng dopamine. Mas nag-enjoy ako sa pagsuscroll. And naniniwala ako na kapag inspired na ako, dun na lang ako kikilos. Dahil meron yung tatlong yon, yung belief, siya yung nagla-lock dun sa habit na iyon. And this works both positively and negatively. So example, yung cue ko dun sa habit na sinasabi ko kanina na every morning I listen to podcast while brisk walking sa aking walkpad. So ang parang nangyayari doon, cue ko na mag-turn on ng speakers pagkagising ko. Pagkagising ko, mag-turn on ako ng speakers. Then, ayun na yung signal. Nabubuksan ko na yung iPad ko. Tapos, magharap na ako ng podcast. Ayun na yung nagiging routine ko na paulit-ulit na ginagawa ko. Ang reward ko is that merong surge of dopamine whenever kunwari nakaharap na ako ng podcast. Okay. Ito na siya. Ito na yung ilo-look forward ko. And yung belief ko na it's hitting two birds with one stone, na nakakapag-exercise ako while learning to the point na hindi ko na namamalayan na nakakaisang oras na pala ako. Dahil habang naglalakad ako, dire-diretso na yung utak ko nakaset doon sa pinapanood ko. Hindi ko masyadong nararamdaman na naglalakad ako actually. So that's a form of this habit loop na hindi procrastination. Sa kabilang banda, ganun din yung nangyayari sa procrastination. If there's one thing na very boom, ganun pala siya, sa lahat ng podcast na mga napapakinggan ko for the past month is that hindi enough yung willpower or yung motivation. Kasi minsan nagre-rely tayong malala sa motivation na tsaka na lang kapag inspired na ako. We need to acknowledge na willpower or motivation is limited, but habits are automatic. So, ang advice ni Dr. Barbara Oakley, which parallels to other best-selling authors like James Clear, na you do not fight the habit, instead you need to fight the system na ginagawa mo. Dito rin papasok na do not only set goals but set a system. Kasi yung system na gagawin natin, kapag yan ay na-establish mo, dire-diretso mo na siyang gagawin. This is how Dr. Barbara Oakley suggests kung paano natin lalabanan ng procrastination. First is to focus on the process and not the product. Most of the time kasi, even in life, we focus on the goals. Pero hindi natin nakikita mismo na okay, while papunta tayo sa goal na yon, most of the time, kapag naka-fix lang sa goals yung ating mata, kapag nag-fail tayo once, nahihirapan na tayo bumalik. Instead of focusing on the product na tapusin ang module na to, mag-focus ka sa mga little steps na meron sa process. So, instead of tatapusin ko na tong lahat, you can just study for 25 minutes. Instead of like focusing on, kailangan ko makatapos ng isang video na i-edit this day. What if ano ka dun sa process na okay, mag-edit muna ako ng filters, mag-edit muna ako kung ano yung environment ng video, the next one is sounds naman, the next one is yung text overlay, yung mga ganun na bagay. So you need to focus more on the process and not on the product. Second is using the Pomodoro technique. 25 minutes work, 5 minutes break. You can train the brain to enter the focus mode safely. Kanina sabi natin may focus and meron diffuse mode. Dito, through the Pomodoro technique, pwede mong tignan na okay, 25 minutes focus tayo, 5 minutes yung rest natin. Also make sure na ginagamit yung kung ano yung nag-work sa inyo. Kunwari, may mga namimita kong tao na mas nag-work daw sa kanila yung
30 minutes, tapos 10, yung mga ganun na bagay. O kaya 1 hour, like 50 minutes na work, tapos 10 minutes na break, yung mga ganun na bagay. So, nakadepende sa inyo. Ang key principle lang doon is let your brain to have a focus mode and a rest period. Next is to reward yourself after. Na okay, pagkatapos mong gamitin yung Pomodoro technique, ano yung reward mo doon sa 10 minutes na yun? That can be a coffee. That can be a short walk doon sa 10 minutes. That can be listening to music or eating. A way on how we beat procrastination, according to Dr. Barbara Oakley, is identifying your personal cues. Dito papasok si time, place, emotion, and device. So sa time, kailangan mo i-observe yung sarili mo, anong time of the day yung karaniwan ka nagpo-procrastinate. So you need to reverse that. Since alam mo na yung time na yon yung tendency mo na mag-procrastinate, huwag ka maglagay ng heavy tasks doon sa times na yon. Next one is place. Dito papasok yung environment mo. Let's say for example, na-observe mo na mas nag-work ka on a productive place, tulad ng cafes, etc. So go there. Another example is, if napansin mo na mas nagpo-procrastinate ka kapag nakapatay lahat ng ilaw, then buksan mo lahat ng ilaw. Kapag ang isa sa mga sinet ko nung pandemic, noong student pa ako, since Bawal Lumabas by Kim Chu, since bawal lumabas noon, meron akong certain places sa bahay namin kung saan nag-aaral lang ako. So kapag kunwari nandun ako sa may isang upuan dun sa living room namin, doon lang yung place ko para mag-scroll sa Facebook. Pero kapag pumunta na ako sa may dining room, tapos meron akong specific chair doon, ito yung lugar ko para mag-aral ako. Again, knowing your time, ano yung time of the day, kung saan pinaka-productive ka, saan ka. Next is yung place, is kung saan ka naman mas productive or saan ka mas nagpo-procrastinate. Dapat alam mo yon, then i-counteract mo sila. The next one is emotion. Katulad noong sinasabi ko sa scrolling, ano ba yung nakukuha natin kapag kunwari nagsuscroll tayo sa social media? Scientifically, meron tayong dopamine na nakukuha doon. How I deal with that is that yung dopamine na yun, nililipat ko siya into, instead of watching like entertainment stuff, tinatry kong mag-shift papunta sa medyo productive pa rin, which is yung mga podcasts nga. Mas na-excite ako to hop on that walkpad. Kasi alam ko na may matututunan akong bagong bagay today. And of course, the device. Ano nga ba yung mga bagay na nagli-lead sa'yo to procrastinate? Dito papasok, for example, yung cellphone mo. So, kapag nakita mo na yung cellphone mo is one of the biggest contributors ng procrastination mo, what if ilagay mo siya sa mas malayong lugar? Para mas makapag-focus ka. Kunwari, nag-aaral ka, ilayo mo yung phone mo. Kasi kapag nandyan lang yan, accessible sa'yo, so, mas madali kang makakapunta. Mas accessible siya, mas mataas yung chance na magpo-procrastinate ka ulit. So, I think that's it. Again, just a recap of the things that we have discussed. We have the focus and diffuse mode of learning of your brain. Focus, ito yung tedious na ginagamit natin kapag nag-aaral tayo. Meron tayong ginagawang mga heavy energy requiring the task. Yung diffuse mode naman, ito yung mas laid back, kumbaga, yung ating brain. Then, we talked about the zombie mode, kung saan ito yung tendency ng ating brain na tatakas yung brain natin sa focus mode papunta sa diffuse mode. Then, we will automatically do the things that we are having the easiest time to do. Ayun, yung mga automatic habits natin katulad ng scrolling sa phone, etc. So we also talk about the 4 components of the procrastination habit loop, which are the cue, the routine, the reward, and the belief. So ang system or ang ways na sinuggest ni Dr. Barbara Oakley for us to fight procrastination is first to focus on the process and not on the product. Second is to use the Pomodoro technique. Third is to reward yourself after. And lastly, identifying your personal cues. I want you to know that procrastination is not a character flaw. It is a habit
loop. And habits can be redesigned. So, ang kailangan nyo lang gawin, tignan nyo kung ano yung cues nyo, ano yung ginagawa nyo, yung routine nyo to act upon that cue, what are the rewards that you are setting doon sa sistema na yon, and of course, believing na ang system mo ay hindi perfect. Yes, hindi siya perfect, pero it will work as time goes by. Again, dito papasok yung sinabi ko in our time management uh, episode na you need to have grace sa sarili mo, that not all the time magagawa mo lahat ng ito, but you need to still hop on that habit na binubuo mo. Again, willpower is not enough, and we need to establish a system. If you have come to this point, I just want to thank you. Thank you for spending this time with me. I just know that you are a person na gustong ma-improve yung life mo. And if you are not hearing this very often, know that I love you and we are here for you. Thank you very much for listening. And since you are someone who wants to improve your life, I think this episode will be best for you. Kaya ayun, tara, let's navigate our 20s together. I'll see you in the next episode the moment you hit play.